Mabuhay! Magandang umaga po, kumusta po kayo? Marahil napanood nyo na po ang aking of course video na sa kasalukuyan ay tumabo na po ng 1.4 million views, 27,000 reactions, and 12,000 shares. Ito po ay tumatalakay sa iba't iba pong benepisyo ng pagiging guro dito sa Amerika. Katulad na lamang po ng salary, less paperwork, paid OT, paid remedial sessions, paid substitution, makabagong teknolohiya, more than enough instructional supplies and resources, at marami pang iba. Marahil napawaw ka. Marahil sa puso't isip mo, naging bukang bibig mo ang sana all. Sa katunayan, may ilan pa nga pong napatanong kung hiring pa po ba? Paano pong mag-apply? Ano po ang mga requirements and qualifications? Ngunit alam mo ba na sa likod ng mga positibong bagay na ito ay ang mga nakapanghihina at nakauupos na kabilang banda? Sa likod ng mga ngiti at halakhak, nakatago ang pagal na katawan at isipan at ang mga pusong lunod sa pananabik at kalungkutan. Totoo nga pala, nothing worthwhile is easy. Kung curious ka sa pagiging guro dito sa Amerika, tara, kwentuhan kita, manood at makinig ka. Una, totoong malaki ang sahod dito sa Amerika. Pero totoo rin na napakataas ng cost of living dito. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na ang upa mo sa apartment o bahay ay maaaring umabot ng 50 to 100,000 pesos per month? Swerte ka pa kung makatagpo ka ng 50,000 pesos per month. Yun ang totoong sana all. Plus, ang presyo ng mga produkto sa supermarket, hindi yun mismo yung babayaran mo sa cashier. Kasi pag magbabayad ka na, magpapataw sila ng 7% na tax. Plus, wala dito masyadong public transport, kaya mapipilitan kang bumili ng sarili mong sasakyan. Pag may sasakyan ka, syempre kailangan mo ng pera para makabili nito. Pangalawa, kailangan mo ng pang-maintenance. Pangatlo, gasolina. At pang-apat, ang tumataginting na car insurance. Not to mention na ang haircut na 1,500 pesos lang naman. Hanggat maaari, hindi kami pwedeng magkasakit dito sa Amerika. Hindi gaya sa ibang bansa na mura o libre lang ang healthcare. Dito, bunot ng ngipin pa lamang aabot na ng 20,000 pesos. Ibang usapan pa kung wisdom tooth mo ang nagkaproblema. Sa ospital naman, wala pang nalalapat na lunas. Diagnostic procedures pa lamang, daang libo na. Kung naman nagpaplano ka na magkaroon ng anak dito at wala kang insurance, maghanda ka ng humigit kumulang 2 hanggang 3 milyong piso. What? Ikatlo, Oplan, adjust, adjust, adjust. Hindi biro ang pag-a-adjust sa kultura, wika, klima, workplace, oras, body clock, time zones, at maging sa pagkain. Kahit maalwan ang trabaho, ita-times 10 ng mga nabanggit kong adjustments yung pagod mo. Yung tipong kagigising mo pa lang, pagod ka na agad. Hindi ko alam kung ako lang, pero marami na akong nakapanayam na guro at pareho sila ng karanasan. Yung tipong binabati ka na pala ng iyong mga kapwa guro sa hallway, pero hindi mo na sila namamalayan. Ang dami mong iniisip, ang daming nangyayaring pa-adjustments at pagbabago sa utak, puso at sa buong pagkatao mo. Ikaapat, ang homesickness ay hindi konsepto lamang. Ito ay seryoso, ito ay totoo. Non-resident alien ang technical na kwalifikasyon naming mga guro dito sa Amerika. And speaking of alien, hindi maipaliwanag ang pakiramdam na ilagay ka sa mundong hindi ka naman kabilang. Kung sa exam ba ay lagi kang mabibilugan dahil ikaw ang naiiba. Karamihan sa aming mga guro ay kailangan munang magbiyahe ng mag-isa at iwanan pansamantala ang pamilya. Dahil sa ilang mga konsiderasyon, gaya ng mga anak, ang kanilang mga pag-aaral, ang usaping pinansyal, walang kasiguraduhan dahil sa takot mo na kakayanin mo ba pagdating mo sa Amerika, may mga trabaho o negosyo na hindi madaling isakripisyo, edad at kalusugan, mga ari-arian na kailangan mo nang asikasuhin, ibenta o paupahan. Hindi ganon kadali. Ito yung punto sa buhay mo, a point of no return. Kaya dapat bawat hakbang, masusing pinag-iisipan at pinagdidesisyonan. Ang bunga nito, mag-isa muna kami dito. Tiis muna sa video calls at maswerte ka pa nga kung magpapanagpo ang inyong mga oras dahil literal na habang nakatitig ka sa buwan, sila naman ay nasa ilalim ng araw. Wala kang magagawa kundi tumitig na lamang sa kanilang mga memorabilia at larawan. Ikalima, matindi ang epekto ng Filipino time.
Kung nakasanayan mo na chill-chill lang, slowly but surely, hindi pa yan magsisimula, iintayin nila tayo, mamaya pa yan, hindi yan uubra dito. Tila ba iba ang makinarya ng mga orasan dito? Sukat na sukat, takal na takal. Ang alas 7 ay alas 7, hindi titigil ang mundo para sa'yo. Mahalaga bawat segundo, dolyar ang bawat segundo. Trabaho after trabaho, yung tipong kahihiga mo pa lang, tila 5 minuto pa lang ang lumilipas. Bumubusina at tumitilaok na ang panggising na orasan. Snooze ka ng 5 minutes pero you'll find yourself under the shower. Naliligo ka na. In denial man, you'll realize you're already dragging your feet papunta sa eskwelahan. In the first place, hindi ka naman nag-Amerika para tamarin, di ba? Actually, pwede ka namang tamarin. Yun nga lang, pagtapos na ng trabaho. Ika-6, kakaiba ang mga mag-aaral. Generally, pumapasok na lang sila para umuwi. Pero hindi naman natin alam ang kanilang mga storya pagkatapos ng eskwela. Marami akong mga estudyante na pag ring pa lang ng bell daig pasid the flash, kumakaripas na palabas dahil may naghihintay na trabaho para sa kanila. Kailangan nila magbanat ng buto hanggang sa madaling araw. Kaya sa paaralan na lang sila nakakadagit ng pahinga. Gusto na lang maglaro o di kaya'y pumikit hanggang sa makapanaginip na tapos na ang mga worksheets. Wake up! Turn in your worksheets. Accomplish your assignments. Keep your phones away. Silencio, por favor. Escuchen, por favor. Kaya ata mabenta tayong mga Pinoy na mga guro. Marunong tayong makisama at makitungo sa mga bata. Alam natin kung kailan tayo magiging leon. Alam natin kung kailan tayo magiging tupa. Tayo yata ang mga avatar. The last heart and grades bender. Kailangang marunong tayong magbalanse lang lahat ng mga elemento. Kung hindi, you'll just find yourself facing your laptop, choosing the cheapest ticket pabalik ng naiya. Swerte ako, mababait talaga ang mga estudyante ko. Pero kung mabibigyan lang kayo ng pagkakataong makinig sa mga kwento ng bawat guro sa iba't ibang sulok ng Amerika, magugulat at manlulumo kayo. Wala. Si Vilma Santos, si Gina Pareño, si Judy Ann Santos, wala yan. Ang mga guro dito, kaya nilang magkwento ng humahalakhak habang mga luhay pumapatak. Kakaiba. Ang labanan dito ay patibayan ng kondisyon ng mga utak. Mindset ba? Mindset. Yung tipong bago ka pa man pumasok sa silid-aralan, itatatak mo na sa kokote mo na anuman ang gawin nila, hindi ka magagalit. Hinga lang, yung malalim. Iisipin mo na lang na magbibiyernes na, sa sahod ka na ulit at sa Pilipinas ay makapagsusulit. Ika-7, language barrier. Lumipad ako ditong bitbit ang layunin na mahasa rin sa wikang Ingles. Pero laking gulat ko, sumambulat sa akin ang wikang Espanyol at Frances. Diyos lo bendiga. Napunta ako sa klaseng punong-puno ng mga mag-aaral mula sa Caribbean at Latin America. Colombia, Venezuela, Cuba, Guatemala, Mexico, Honduras, Bolivia, Chile, El Salvador, Peru, Puerto Rico, pati na rin ang Haiti. Kaya ayon, sa aking unang 3 buwan parang wala akong ibang choice kundi ang sumuko. Simple, ngunit sapat na dahilan. Hindi ko sila nauunawaan at hindi rin nila ako nauunawaan. Pero ang katotohanan, Ingles talaga ang tagpuan, ang tulay sa pagkakaunawaan. At napagtanto ko, kaya ako nandito kasi kailangan nila ako. Iyan ang mga nakalap at nakita kong mga pagsubok sa unang 8 buwan na pananatili ko dito sa Amerika. At good news, habang tumatagal, kumukonte kasi nakaka-adjust, nasasanay, bumuburda na rin sa iyong sistema. In short, lamang pa rin ang benepisyo dahil ang lahat ng mga nabanggit ko ay may karampatang solusyon. Mataas ang cost of living, disiplina, prioritization, at masusing pagbabudget lang ang katapat niyan. Ikalawa, mahal ang healthcare, alagaan ang sarili, mag-impok ng emergency fund. Homesickness, mag-ipon, at paliparin ang pamilya papunta dito. Gaya ko, 5 buwan pa lang, kasama ko na sila rito. Mabilis na oras, edi bilisan mo rin, mabilis na araw, mabilis na bakasyon, mabilis na oras, mabilis makakaipon, mabilis na oras, mabilis giginhawa ang buhay. Mabilis ang oras, mabilis mong matutupad ang iyong mga pangarap. Student behavior, masasanay ka rin. Matitimpla mo rin yan. Be consistent sa routine at sa policy. Huwag masyadong dibdibin. You choose your battle. Ang tanong, dito lang ba ganito ang student behavior ng bata? Hindi ba't sa Pilipinas, ganyan na rin ang mga student behavior ng bata?
Hindi ito bago sa Amerika. Hindi ito unique sa Amerika. Ito ang mga bagong henerasyon ng mga mag-aaral at ng bata. Tingnan ninyo, ang dami-daming mga nagba-viral ng mga issues ng mga guro at estudyante sa Pilipinas. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sa Amerika lang ba ganito kalala ang student behavior? O di ba? Sabi nga ni Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger. Sabi naman ni Nightbird, you can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy. Kaya, make the most out of it. Seize the day. Life is short para maging bitter at para maging malungkot. You choose to be happy. Kaya naman, taas noo at buong puso kong ipinagmamalaki sa inyo ang aking mga kasamahan, ang aking mga kaibigan, mga dakila at bayaning Pilipinong guro na matatag na nakikipagsapalaran sa iba't ibang panig ng United States of America para sa kanilang mga sarili, pamilya at para sa bayan. Mga kababayan, Pilipinas, narito ang ilan sa mga Pinoy na guro dito sa United States of America, buong pagmamalaking ibinabandera ang kanilang mga syudad, probinsya at ang bandila ng Pilipinas. Elvin Adiantan, a kindergarten teacher here in Florida from Zamboanga City. Christina Unay, middle school science teacher in Florida, Laguna. I'm Christine Abigail Andoy Ayay, 4th grade teacher in Florida from Bohol, Philippines. Jose Marie Balbona Cabal, middle school science teacher in Florida, Negros Oriental. Villa Gracia Bicuya, 2nd grade teacher in Florida, Albay, Bicol. Buenos dias a todos. My name is Brookshane M. Sardan, 2nd grade teacher under dual language program from Zamboanga City, Philippines. Vaya con Diyos a todos. Jeffelyn A. Gordon, 4th grade teacher in Florida, La Castellana, Negros Occidental. Leia G. Parungaw, I'm teaching 2nd grade here in Florida and I am from Nueva Ecija. Ranilo G. Benogsudan, physical science teacher in Florida, USA, from Mati City, Davao Oriental. And this is Mary Jean Leonson, high school math teacher in Florida, USA, from Carmen, Davao del Norte, Mindanao, Philippines. I'm Waldy from Davao del Norte. And I'm Gail from Talisay City, Cebu. Hi, this is Ana Risa B. Emperado, English elementary school teacher in Florida, Laguna. Hi, I'm Kevin Levino, kindergarten teacher from South Cotabato. Hello, Camille Idolor, 1st grade teacher in Florida from Quezon City. Ralph Padayuman, 5th grade teacher in Florida from Tuguegarao City. Hello, I'm Caroline Presa, kindergarten teacher from Imus, Cavite. Ulysses Bacharo, Maricelyn Bacharo, middle school math teacher, elementary teacher in Florida, from North Cotabato, from Metro Manila, former math teachers in Thailand. Sawadee. I'm Rex De Jesus Vibal, English Language Arts High School teacher in Florida from Calamba City and Oriental Mindoro. Elmer Bulalin, middle school math teacher in Texas from Bicol. I'm Rachel Carl V. Vivas, 4th grade teacher in Cincinnati, Ohio, USA, from Calamba City, Laguna. Maraming salamat po. Hanggang sa muling episode. Si Sir Bibal po ito. Ingat!